Brass, let's connect. Mag-wish or tanok habang sinashuffle ko yung cards nyo. Mag-concentrate. May darating sa inyong wish fulfillment, isang tao na naghihintay na lang ng decision niya. May wish fulfillment din kayo sa love. Or kung ano man yung request nyo, may bibigay na kung anong request nyo sa isang tao. Stability. Emotional stability, financial. Meron darating. Let's begin to see where this goes. Yan. Yung mga bagay na hindi pa dumadating, na parang wala ng pag-asa. Kung kailan kayo susuko, baka darating. Yung iba naman guys, akala nyo konti lang. Akala nyo yun lang. Pero yung news na yan na konti yan, yun pala yung magdadala sa inyo sa magandang guys, sitwasyon. Meron din kayong hinihintay na nade-delay pa by wait lang guys, yung aking salamin. Wait lang guys na meron kayong guys, pinagkapaguran sa ika 9 months niya, doon magkakaroon ng harvest or guys, doon yung makukuha yung pinagpaguran nyo. Yung iba naman guys, 3 months 3 months yung makukuha. 3 days, 3 weeks, 3 months. Yung iba 9 days, 9 weeks, 9 months. Kung ano man yung pinagpaguran nyo. Pwedeng 9 months ago, makukuha nyo siya ngayong March. Pwede naman kung ngayon kaya lang nag-start. Basta may ginawa kayo na sa ika 9 months na, 3 months or 9 months niya, doon yung makukuha yun. Meron dito guys, na isang babae, lulukuhin lang siya. O siya ay nangloloko. Dahil dahil dumating na ang iniisip niya na stability daw sa pera. Meron guys dito na isang batang babae or dalaga or babae na single, na natutukso sa kanya yung isang mas matanda. So tapos pinipirahan lang niya yung matanda. Pinipirahan lang niya yung tao. Guys, dahil sa pera, dinadaan niya sa hubad-hubad. Ganyan guys. Tapos pinapadalan siya. Guys, binibigyan siya ng financial. Pero sa totoo lang, niloloko lang niya yun. May sinungaling dito na babae. Liar siya. Cheater din siya. Tsaka malikot din yung kamay niya. Kung magagawin niya lahat ng bagay para makuha niya. Yun guys. Wala siyang pakialam kung sinong matatapakan niya o masasaktan niya. Meron ditong isang player, backstabber. Pinasok kayo sa third party. Meron din dito guys na isang player, kung hindi ito sa love, isang player ito na
ginawa lang kayong tanga. Sabi daw, tapos na. Yung pala, hindi pa. Or nag-deal na kayo. Yung pala, hindi pala kayo kasama dun. Sila lang pala nag-enjoy. Pero hindi to guys, na tapos na ang paghihirap nyo. So, tapos na talaga. Pero natuto na kayo. Guys, kailangan nyo lang matuto at matatapos na lahat ng paghihirap nyo. Pero meron opportunity dito na pag hindi mo grinab, is mawawala siya at magsisisi kayo. So, yun. May nag-iisip na malayo. Sa malayo, isang babae. Nag-iisip siya sa malayo. Na hinihintay niya yung babalik sa kanya para pakasalan siya. At yun daw ang bubuhay sa kanya. I mean, mag-ano sa kanya, sa kahirapan niya. May hinihintay siyang babalik sa buhay niya at pakakasalan siya. Maaaring totoo na pakakasalan siya talaga. So, hintayin niyo na lang. Wait lang guys. Oo guys, magpa-flight na yun. Yung taong yun. At pakakasalan ka na niya. Kung sino man naghihintay sa inyo guys. Tumalon lang ha. May perfect match dito na nagmamahalan. Lalo na yung babae, mahal na mahal niya yung lalaki. Pero yung lalaki, akala ng babae, hindi siya mahal. Pero mahal siya ng lalaki, hindi lang masyadong obvious. Pwedeng mag-asawa to. Tapos ngayon guys, may isang lalaki sa likod niya na mayayaman. Nagbibigay doon sa kanya ng opportunity. At makakaalis na siya doon. So, ibig sabihin guys, mayroon ditong may mag-asawa dito. Perfect na match naman sila. Kaya lang guys, akala ng babae, hindi siya mahal ng asawa niya. So, mag-o-offer yung isang lalaki sa kanya. Kakagatin niya. So, third party siya pwede at sasama na siya doon sa may bibigay sa kanya ng stability. Kasi yung asawa niya or sino man ang jowa niya is puro emotional lang ang napapala daw niya. Wala naman daw financial. So, kasama na lang daw siya dun sa pwedeng businessman o may boss, ganyan na may pera o mas maganda ang buhay para maisama rin siya doon. Gumanda din ang buhay niya. Meron sikretong lover kayo? May secret lover kayo? May secret lover dito na na nagwo-worry kayo? Bakit kayo nagwo-worry? Kasi baka hindi makapag-desisyon sa inyo. Kahit 9, 8, wait lang baka nagwo-worry kasi baka hindi kayo makapag-desisyon guys dahil may asawa siya. Kahit ginagawa niyang lahat, ito third party naman kayo, so parang ayaw niyo. Aside from that guys, meron guys na work na kailangan nyong gawin bago nyo makuha ang isang bagay na inaasam nyo. Kailangan nyo lang may gawin. May kilusan lang kayo. At pagkatapos nyong hintay ay kilusan, hintay lang kayo ng 4 days, 4 weeks, 4 months, marireceive nyo na siya. Mapagdidesisyonan na kayo. May promotion din dito. Gusto nyong ma-promote, kaya lang nade-delay pa, so naiinis kayo. Hindi nyo alam kung anong rason, ano pang kulang. Pero lahat yan, magkakaroon ng kasagutan. Matatanggap kayo sa trabaho.
meron sa inyo guys na ano, nalulungkot dahil hindi alam kung saan tutungo, hindi alam kung saan mag-uumpisa. May paparating sa inyo na biglaan, na naguguluhan pa daw siya ngayon pag naayos na pupuntahan ka na daw niya or ibibigay na niya yung request mo o yung gusto mo o malalaman mo na pagkatapos daw ng maayos na yung kaguluhan o may something na nangyayari pang hindi niya may hinihintay pa siya. Nagkakaroon pa ng gulo. Pasensya na guys, ang ingay ng mga aso. Meron dito guys na hindi kayo wait lang guys, nawawalan ako sa concentration pag maingay kasi. Guys, so may hinihintay kayo sa work. Hinihintay nyo yung approval. May approval kayo guys. Hinihintay nyo lang. Yung iba naman guys, hindi naman kumikilos guys. Ilusan nyo naman to guys para matapos na yung paghihintay nyo. Ilusan nyo. May breakthrough kayong darating. Kasi yung iba naman guys, nakulong. Niloko guys, nakulong. Siya pa yung nakulong. Siya, parang na-set up siya. Makakawala na siya. Makakawala na siya kung saan man siya nakakulong. Kung nakakulong kayo sa isang sitwasyon, makakaalis na rin kayo dyan. Hintayin nyo lang. Hintayin nyo lang guys. Panalo rin pa rin kayo sa kaso. May kaso dyan, panalo kayo. Kung may about sa work na kaso, panalo pa rin kayo. Kaya lang, delay lang saglit lang. Pero maghintay lang kayo at panalo kayo guys. Meron din guys na wait lang. Yan. Meron guys na isang news na sad news pero hindi naman konti lang naman ng dahil siguro malayong kamag-anak, hindi nyo talaga as in iba kilala. Wala na siya. Patay na siya. Pumanaw na siya. Kung sino may mga nakakulong guys, makalaya kayo kasi na-set up lang kayo. O kung pwedeng kamag-anak niya to. Ganun guys. Ang justice na sa inyo. Inaano lang nila, ini-evaluate lang nila. Pwede rin kayo ang nag-evaluate kung bibitiwan nyo na ba ito o hindi nyo o magpapatuloy nyo pa. Meron kayo pinagdidesisyonan guys. Lalong-lalo na guys about sa justice system. Kasi malakas yung iba guys, malakas ang ebidensya nyo. Malakas ang ebidensya. Sa iba naman guys, wala silang guys, matibay na ebidensya. So, panalo pa rin kayo. Wala silang ebidensya na kayo yun o kung sino mang kamag-anak nyo ang kinasuhan. So, panalo pa rin kayo. Sa kaperahan, marami. Magkakaroon kayo ng guys, ng pera, magkabilang bulsa o magkabilang account, bank accounts. Daming pera. Oh my God. Wait lang guys. Guys, meron kayong guys, pagkakaperahan na malaki. Libras. May pagkakaperahan kayong malaki. As in, marami. Papunta na kayo doon o nakatalikod na kayo sa isang sitwasyon na hindi maganda. So, may darating sa inyo
na-delay lang ng 3 days, 3 weeks, 3 months. Tapos may in-evaluate lang tapos ayan na. Ibibigay na sa inyo, mare-receive niyo na. Puwedeng sa work makaka-receive kayo ng maraming pera at malaking pera. Basta nanggaling sa isang institution, basta gano'n guys. Puwedeng, remittance, ang daming pera guys. Magkakaroon kayo sa lupain guys. Kung sino man yung mga nasa ano 'to, nasa real estate makakabenta ng 2 beses makakabenta. Maraming pera guys, ang dami. Ah, Puwedeng kayong 3 dito guys na makabenta kayong 3 ng lupain o mabebenta niyo kung ano man yung binebenta niyo guys. Marami yan guys, hintayin niyo lang. Meron sa inyo guys, niloloko kayo, iiwan daw kayo, iiwan ang kasal, iiwanan ng kasal. Ano guys, i-abandonin kayo, yung kasal niyo abandonahin. Magfa-flight tapos abandonahin na dahil pupunta sa mainit na lugar at dun basta iiwan na kayo dahil sa hirap ng buhay guys. Meron guys dito, pwedeng kakilala nyo lang to, pwedeng kamag-anak nyo, maiiwan dito, pwedeng kayo rin to guys, naiiwan kayo at mag-abroad o lalayasan na kayo. Tapos pupunta yung sa pwedeng Middle East, kung saan lugar mainit guys. Magkakaroon na ng doon guys, wala na guys, ang relasyon o ang kasal. Wait lang guys bandahin natin to. Matigas ang ulo guys. Kung gagawin sa inyo to guys, hayaan nyo na, huwag nyo nang habulin. Kung yun ang gusto niya. Ang taong lalong sinasakal, lalong kumakawala. So, hayaan nyo na siya guys. Meron din dito guys na nangungulam ha. May nangungulam dito. May kukulamin. Ginagawa na niyang kulam. Nangungulam. Pinapakulam siya. Ganyan guys. Pwedeng pinapakulam ang bata na lalaki. Guys. Ingat-ingat guys. Kung ano man yan guys, iwasan nyo na. I mean, para maiwasan, kung ano man nararamdaman nyo, ipa-check up nyo na. Or punta na kayo kahit sa mga doktor kwak-kwak lang. Kasi meron guys na mga nangyayari sa atin na hindi kayang ng mga doktor. Wait lang guys meron akong kukwentahin ulit. Wait lang. Ang daming major arcanas. Guys, kung sino man guys yung nyo, kung sino man ang nananakit physically sa inyo ng mga asawa nyo, iwan nyo na. Pwede rin kasing physical to guys, pananakit ng asawa. Masasakit na magsalita. Balak nyo siyang iwan. Balak nyo siyang iwan, hindi na kayo makapagtiis sa ugali niya. Gawin nyo guys. Gawin nyo. Para walang hindi na kayo, mamaya dyan pa kayo mamatay pa kayo sa consumption. Meron pa kayo kasing nakaambang future na maganda. Pero hindi nyo kasama yan, taong yan. Bahala na kayo guys yan ha. Kung sino man yung mga nasasaktan dyan, physically. Huwag yung pababayaan yan guys ha. Kasi torture na yan sa pagkatao nyo. Emotional torture tsaka physical na. So pwedeng pwede rin makonect natin yun guys. Pwedeng kasuhan nyo yung kung sino man nangakit sa inyo. Kahit wala kayong pera guys, kasuhan nyo kung sakali. Kaya pa rin ng panalo doon. Guys, wait lang meron sa inyong magmamahal ng tunay kung sino man yung mga single dyan na naghihintay
ang magmamahal sa kanila, wag mag-alala dahil may darating na love. Pero wag rin masyadong wag rin masyadong maano sa ano guys, sex. Ah, wag kayo masyado sa sex guys, yung iba sa inyo. Yung iba naman guys sa inyo, yung manliligaw nyo o yung lalaking lalapit sa inyo is mahilig sa ganon guys. Meron din true love sa inyo guys. Meron din true love na darating sa buhay nyo. Guys ha, may lover din na darating sa buhay nyo. May true love din. Ayun guys. Kung ano man yung hinihintay nyo, o nagkakaroon kayo ng ano guys, na hindi mangyari-yari yung gusto nyo, huwag kayo masyadong maano guys kasi makakasama sa inyo. Makakasama. Meron guys dito na patay sa inyo yung lalaki. halos araw-araw na kayo iniisip, oras-oras. Pero ewan ko guys kung ano, tanggapin nyo siya. Aside from si sinabi kong true love meron pang darating na lalaki na adik sa inyo. May success na darating guys. Meron kayong kailangan iwan at papunta kayo sa success and tawag nito, kahit masakit, kailangan nyo ng bitawan kasi mas inisip nyo yung sarili nyo at yun ang tama dahil wish fulfillment nyo rin maging successful. So mangyayari yun guys, pero kailangan nyong may bitawan. Papunta na kayo sa, kung dati ay nasa gulong kayo na nasa ilalim kayo ng gulong, ngayon yung gulong na yun iikot, so paakyat na yung buhay nyo. May wish fulfillment pa kayo at huwag mawala ng pag-asa. Pero kailangan guys, may iwan kayong isang sitwasyon o isang tao na nagbibigay sa inyo ng kaanuhan guys. Nahihirapan na kayo. Kailangan nyo ng bitawan yan. Pero kung mga anak yan, magtiis-tiis lang. Kung sino mag-abroad dito, pwedeng guys iwan lang sa magulang o sa ano guys, sa asawa nyo. At para makuha nyo, magkapagtrabaho kayo sa ibang bansa, pwede nyo rin gawin yun guys. Pero huwag nyo iwan sa mga tita-tita, tito-tito, ganyan, mga pinsan, wag. Magiging masayang pamilya, may mga natutunan na sa buhay kayo, mag-asawa. So, yung sinong buong pamilya dito, lalong magpa-prosper, magkakaroon ng magiging maganda ang pagsasama. Kung sino ang hindi na third party, magiging maganda ang pagsasama ng pamilya, pati mga anak, magiging successful. May anak din na isang lalaki na magiging mapagbigay siya, makukuha niya yung pangarap niya sa buhay. At ano guys, kailangan kung ano yung nangyayari sa buhay na maganda, kailangan isikreto. Guys, huwag pagsasabi para maiwasan ng mga inggitera at chismosa. Yun lang po guys. Maraming salamat guys sa pakikinig. Ano guys, sana nakatulong ako kahit sa pamamagitan lang ng ganito. At yung mga advices ko guys, para rin naman sa inyo, hindi naman para sa akin. So, hanggang sa susunod ulit guys, next week guys, mag-upload ulit ako. Anuhin nyo lang guys, pwede nyo antabayanan yun kasi yung mga readings ko guys, may mga nadadagdag yan. Ganyan guys, meron yung nadadagdagan siya o na-elaborate pa sa next na reading. Pwedeng ganun po guys. Depende kung ano yung lalabas. Maraming salamat po sana na kahit paano nakatulong ako sa inyo. Hindi man laging masaya ang reading, maya-maya may masaya din. Ganun po talaga guys. Hindi ako kasi pwedeng magsinungaling sa inyo or purong sugarcoat lang ang gagawin kasi mahirap yun anuhin guys. Masisira yung reading ko guys. Okay? Sana maintindihan niyo po ako. Okay, Libras, I love you so much. And maraming pong salamat sa mga nag-like and share and subscribe. Hanggang dito na lang muna po for now. Bye for now, guys. God bless you all. And sana lahat ng magaganda dito, guys, mangyari sa inyo. Pag-pray natin yan. Amen. At yung mga pangit, guys, maiwasan natin.
Basta lagi lang kay God tatakbo. Kasi hindi natin kaya yan 'pag wala siya. Yun hanggang dun na lang po. Maraming salamat sa inyo. Kahit papaano napagtitiisan niyo ako. Kahit ganito lang ang maitutulong ko sa inyo guys. Maraming salamat po. Next time po ulit. Love you guys. Bye for now. Love you Libra. Bye.